Magandang araw, Grade 7. Tayo ngayon ay may bagong tatalakayin na may patungkol sa mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng imperyo. Magsimula tayo sa bansang China. Ang China bilang gitnang kaharian. Ipinagmamalaki ng mga Chino ang kanilang nasyon. Nag-uugat ito sa katotohanang ang kabiasnan nila ay umusbong sa Huanghe. Ang Huanghe, isa sa mga ilog ng sinaunang kabiasnan sa daigdig. Noong sinaunang panahon, tinawag ng mga Chino ang kanilang imperyo na Zhuanggo, na nangungulugang Middle Kingdom o Gitnang Kaharian. Ibig sabihin nito, naniniwala sila na ang kanilang imperyo ay sentro ng daigdig at ng mga kaganapan. Pinaniniwalaan din nila ang kanilang superior at natatangi ang kanilang kultura at kabihastan na tinaguriang xenocentrismo. Parte ng paniniwalang ito ay ang paniniwalang ang kanilang emperador ay anak ng langit o son of heaven. At namumuno siya sa kapahintulutan o basbas ng kalangitan. Tumako naman tayo sa bansang Japan. Bagamat humiram ng kultura ang Japan sa China, may sarili rin itong kultura at paniniwala kung sino sila at kung ano ang kanilang katayuan sa daigdig. Pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos sa dahilang nabuo at isinilang dito si Amaterasu. Si Amaterasu ang Diyosa ng araw. Pinaniniwalaan din ng mga Hapones na ang kanilang unang emperador na si Jumut Tano ay nagmula kay Amaterasu. Banal ang pinagmulan ng emperador ng Japan. Ang alahas, espada at salamin ang kinikilalang banal na sagisag ng emperador hanggang sa ngayon. Ngayon at noon, simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones ang kanilang emperador. Ang sunod naman natin ay ang banal na pinagmulan ng emperador ng Korea. Ang mga Korean ay nagniniwala rin sa banal na pinagmulan ng kanilang emperador. Ayon sa kanilang alamat at mito, nagmula ang kanilang pinuno kay Prinsipe Huangnu, na anak ng Diyos ng Kalangitan na si Huanin. Dinala siya ng kanyang ama na si Huanin sa tuktok ng Mount Tebak upang manirahan. Tinatag niya ang kanyang lungsod at tinuruan niya ang kanyang mamamayan ng agrikultura at iba pang mga gawain. At siya rin ang nagpakilala ng mga unang batas sa Korea. Sa paninirahan nito, nakatagpo siya ng oso at kilaunan ay naging babae. At sila ay nagkaroon ng anak na si Tangon Hwanggeom. At si Tangon Hwanggeom ay nagtatag ng kaharian ng Gojoseon. At kinalaunan ay tinawag na Korea. At dito naman tayo sa mito ng pinagmulan at sinaunang kaisipan ng Timog Silangang Asya. Ang katutubong relihiyon ng mga taga-Timog Silangang Asya ay animismo, kung saan naniniwala sila na ang kapaligiran ay pinamamahayan ng mga espiritu o Diyos. Sa paniniwala ng mga Mon, sa Myanmar, ang kanilang hari ay nangunguna sa ritual para sa ikasisiya ng kanilang Diyos. Pinaniwala ang sagradong tahanan ng mga Diyos o espiritu ay nasa mataas na lugar tulad ng bundok. Halimbawa, sa Myanmar ay ang Mount Pupa. Maging sa Pilipinas, mayroong mga Pilipino noon at ngayon ang naniniwala na ang mga bundok, Apo, Banahaw, Arayat at Pulag ay tahanan ng Diyos at Espiritu. Sa pagpili ng mga pinuno o hari, sila ay dapat na natatanging mga lalaki. Ayon kay Oliver Walters, isang pangunahing estador ng Timog Silangang Asya, ang mga sinaunang pinuno ay tinaguriang men of flowers o mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang o katalinuhan. Ang sunod naman natin ay ang Devaraja sa India. Ayon sa alamat ng India,
Ang unang hari nila ay si Manu, na nabuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga bahagi na sumisimbolo ng iba't ibang Diyos. Ito ay ang buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kamatayan, at kayamanan. Dahil nagmula siya sa mga Diyos, hindi lang niya sinisimbolo ang isang Diyos, kundi taglay niya ang iba't ibang Diyos. Tinitingala siya na mataas at walang kapantay. Tinatawag siyang Devaraja. Ang Deva ay nangungulugang Diyos at ang Raja naman ay hari. Tinawag na Caliphate ang sistema ng pamahalaan na itatag ng mga pinunong ito. At ang pinunong panrelihiyon at pamamahalaan ay tinatawag na Caliph. At doon na nagtatapos ang ating talakayin patungkol sa mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng imperyo.